Sinubukan ni Hunter na takutin ng mahiyain niyang matalik na kaibigan na si Becky, kaya tinalog niya ng malakas ang hagdan sa taas na 2,000 talampakan sa ere. Ngunit hindi niya namalayan dahil sa pagyanig na iyon, lumuwag ang mga tornilyong humahawak sa hagdan. Pagkarating sa tuktok ng tore, nagsimula silang kumuha ng mga nakakabaliw na litrato na parang mga influencer. Ngunit nang subukan nilang bumaba, biglang dumulas pababa ang hagdan at isa-isang natanggal ang mga tornilyo. Sa sumunod na segundo, nadulas at natumba si Becky. Mabuti na lang at matibay ang lubid. Nakabitin siya sa ere, 2,000 talampakan mula sa lupa, umuugoy ng pabalik-balik na parang sirang duyan. Kung mahuhulog siya, tiyak ang katapusan niya. Kumapit ng mahigpit si Hunter sa lubid. Sinusubukang hilahin pabalik si Becky, ngunit biglang nadulas ang kanyang paa. Ang biglaang pagyanig ay nagpasigaw kay Becky sa takot. Mabuti na lang at mabilis na nabawi ni Hunter ang kanyang balanse. Nagtulungan silang humila habang ang isa ay umakyat. Matapos ang ilang pagpupumiglas, sa wakas ay ligtas na nakabalik si Becky sa tuktok. Bago pa man sila makahinga, napagtanto nilang may mas malala pang nangyari. Tumingin sila sa ibaba at labis na natakot. Nasira ang buong hagdan at bumagsak sa lupa. Ngayon, na-stuck sila sa isang inabandonang tore ng TV na 2,000 talampakan ng taas, walang hagdan at walang ibang daan para bumaba. Kinuha ni Hunter ang kanyang telepono para humingi ng tulong, ngunit walang signal sa ganoong kataas. Hinanap nila ang toolbox sa platform at nakakita ng isang pares ng binocular at isang flare gun na may bala. Doon lang, may natuklasan si Hunter. Ang post na in-upload niya kanina mula sa lupa ay may mahigit 300 likes na nangangahulugang may signal sa ibaba. Nag-type siya ng rescue message, itinali ang kanyang telepono sa isang lubid at dahan-daang ibinaba ito. Ngunit hindi sapat ang haba ng lubid. Hindi nila narinig na ipinadala ang mensahe. Gumawa si Hunter ng isang matapang na desisyon. Bumaba siya sa safety cage at ibinaba ang sarili pababa sa sirang hagdan, nakabitin sa mataas na tore, 2,000 talampakan ang taas. Dahil hindi pa rin ito sapat, binitawan pa niya ang isang kamay, sinusubukang ibaba ang telepono ng kaunti pa. Halos hindi makahinga si Becky dahil sa stress. Nauubusan na rin ng lakas si Hunter. Ngunit wala pa ring signal. Kailangan niyang umakyat muli. Pagkatapos ay nagkaroon ng ideya si Becky. Kung may signal ang lupa, bakit hindi ibaba ng tuluyan ang telepono? Sumang-ayon si Hunter. Inilagay niya ang telepono sa loob ng kanyang sapatos, pagkatapos ay hinubad ang kanyang bra at ibinalot ito sa telepono na parang unan. Inihagis nila ang sapatos pababa mula sa taas na 2,000 talampakan, umaasang poprotektahan ito ng bra mula sa pagkahulog. Ngunit wala silang paraan upang malaman kung ito ay maayos pa rin. Kaya naghintay sila ng naghintay. Lumipas ang mga oras, ngunit wala pa ring dumarating para iligtas sila. Malinaw na nabasag ang telepono mula sa impact. Nang malapit na silang mawalan ng pag-asa, may nakita si Hunter sa ilalim ng tore gamit ang binocular. Labis na natuwa ang dalawang babae at nagsimulang sumigaw ng tulong ng malakas hanggat maaari, ngunit masyado silang mataas para marinig. Walang narinig ang lalaki sa ibaba. Ang mas malala pa, nagsimula siyang maglakad palayo. Mabilis na hinubad ni Becky ang kanyang sapatos at inihagis ito. Malakas itong bumagsak sa lupa, ngunit hindi napansin ng lalaki. Inihagis niya ang isa pa. Sa pagkakataong ito, tumama ito sa isang metal na bagay at gumawa ng malakas na ingay. Lumingon ang lalaki at tumingin sa paligid. Kinuha niya ang sapatos, ngunit kakaiba, hindi siya tumingala sa taas. Nang walang makitang tao sa paligid, casual niyang itinapon ang sapatos at naglakad palayo. Labis na nalungkot ang mga babae. Kinuha ni Becky ang flare gun, handa nang magpaputok, ngunit pinigilan siya ni Hunter. Masyado pang maliwanag ang araw, kaya mahihirapan silang makita ang flare sa araw. Pagkatapos ay nakita ni Hunter ang isang RV sa malapit. Hinulaan niya na ang lalaki ay nagcamping at malamang ay hindi pa aalis agad. Pumayag si Becky na maghintay. At sa wakas, dumating ang gabi. Itinutok nila ito sa langit at pinaputok ang flare gun. Ang maliwanag na liwanag ay nagbigay liwanag sa gabi. Totoo nga, napansin ng lalaki ang flare. Sa pamamagitan ng binocular, nakita nila itong nakatingala sa tore. Labis na natuwa sina Hunter at Becky. Akala nila, sa wakas, darating na ang sasagip sa kanila. Ngunit ang sumunod na nangyari ay labis nilang ikinagulat. Nakita nila ang lalaki na naglalakad patungo sa kanilang truck, may hawak na metal rod. Walang pag-aalinlangan niyang binasag ang bintana ng kanilang sasakyan. Nagsimulang kabahan ang mga babae mula sa itaas. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at pumasok sa loob, pinaandar ang makina at ninakaw ang kanilang sasakyan. Ang dalawang babae ay walang nagawa kundi panoorin ito habang ang kanilang huling pag-asa ay naglalaho sa malayo, naiwan sa ibabaw ng isang 2,000 talampakang tore. Pakiramdam ay mas lalong nawalan ng pag-asa kaysa dati.
Ngayon ang tanging magagawa na lang nila ay manalangin na sana'y may konsensya ang magnanakaw at humingi ng tulong pagkatapos ng lahat. Naghintay sila hanggang kinabukasan, ngunit wala pa ring dumating para tumulong at hindi na nila alam kung ano ang gagawin. Mahigit isang araw na silang hindi nakakainom ng tubig at kailangan nila ito upang mas tumagal pa sila. Kaya nagpasya si Hunter na sumugal. Itinali niya ang lubid at naghanda na kunin ang backpack na nakaipit sa metal dish sa ibaba. Kahit na nagmakaawa si Becky na huwag itong gawin, tumanggi si Hunter na makinig. Itinali niya ang isang dulo ng lubid sa isang poste, pagkatapos ay dahan-daang ibinaba ang sarili sa gilid ng tore, humahakbang, gamit ang bakal na frame para sa balanse. Bigla, nadulas ang kanyang kamay at naiwan siyang nakabitin sa ere. Nakabitin sa lubid, nahihirapan siyang mabawi ang kontrol, pagkatapos ay maingat na bumaba. Ngunit nang marating niya ang dulo ng lubid, ang backpack ay napakalayo pa rin. Sinubukan niyang yumuko patagilid, inabot ito gamit ang isang kamay, ngunit wala itong silbi. Sa itaas, takot na takot si Becky. Nagmakaawa siya kay Hunter na bumalik sa itaas, ngunit may mas nakakabaliw na ideya si Hunter. Tinanggal niya ang kanyang lubid na pangkaligtasan, na ngayon ay nakalawit na walang proteksyon. Hinawakan niya ang lubid gamit ang isang kamay at iniunat ang kabilang kamay patungo sa backpack. Umindayog siya mula sa ere, ngunit hindi pa rin niya ito maabot, kaya sinipa niya ang pader ng tore, inilunsad ang sarili ng mas mataas, pagkatapos ay naghintay ng tamang oras, iniuwi ang kanyang mga binti pasulong at binitawan ang lubid. Nakakapanghina ng loob, ngunit kahit papaano, lumapag siya ng perpekto sa metal na dish. Agad na kinuha ni Hunter ang backpack at ang unang ginawa niya ay ang pagkuha sa bote ng tubig. Uminom siya ng malaki habang pinapanood ni Becky mula sa itaas, nilulunok ang kanyang sariling laway. Nasa kanila na ngayon ang backpack, ngunit paano makakabangon muli si Hunter? Dahan-dahan siyang tumayo, pinapanatili ang sarili sa tore, sinusubukang lumapit sa lubid hanggat maaari, pagkatapos ay maingat na iniabot ang kanyang kanang kamay, ngunit hindi ito maabot. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng isang matapang na ideya. Umatras siya, hinugot ang kanyang selfie stick mula sa backpack, ginamit ito para ikabit ang lubid. Iniunat niya ang kanyang braso, sinusubukang isabit ang backpack sa lubid, ngunit masyadong mabigat ito. Paulit-ulit niyang sinubukan, walang gumana. Nang malapit na siyang sumuko, sa wakas ay nagawa niyang ikabit ang bag sa lubid na nagbibigay sa kanya ng sapat na haba para mahawakan ito. Yumuko si Hunter, itinoon ang kanyang mga mata sa backpack, pagkatapos ay tumalon. Nasalo niya ito sa ere. Napasinghap si Becky sa gulat mula sa itaas, pagkatapos ay mabilis na hinawakan ang lubid at hinila gamit ang lahat ng kanyang lakas. Samantala, mabilis na umakyat si Hunter, kamay sa kamay, binti sa binti. Di nagtagal, malapit na siyang makarating sa tuktok ng tore. Ngayon, kailangan na lang niyang hawakan ang huling bahagi ng hagdan at ligtas na siya. Ngunit sa sandaling iyon, may nangyaring mali. Nanghina ang mga braso ni Hunter. Nabitawan niya ang lubid at nagsimulang mahulog. Napakabilis ng lahat ng nangyari. Nakatayo si Becky na parang nanigas sa takot. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Bumuhos ang mga luha sa kanyang mukha habang dahan-dahan siyang yumuko sa gilid, handang harapin ang kakilakilabot na katotohanan. Ngunit nang malapit nang mahulog si Hunter, nagawa niyang mahawakan ang lubid sa huling segundo. Nahiwa at dumudugo ang kanyang mga kamay, kaya kinailangan siyang hilahin ni Becky pataas ng mag-isa. Parang imposible, ngunit mabilis siyang nakabangon mula rito. Ginamit ang kanyang mga binti para ihanda ang sarili at sinimulang hilahin ang lubid gamit ang lahat ng mayroon siya. Sa isang huling pagputok ng lakas, hinila niya si Hunter pabalik sa ligtas na lugar. Kasama din ang backpack na may tubig at drone. Hindi nag-aksaya ng oras si Becky. Inilabas niya ang bote ng tubig at ininom ito dahil nakasalalay dito ang kanyang buhay. Ito ang unang tunay na ginhawa sa loob ng 2 araw. Pagkatapos ay muli nilang hinalungkat ang backpack at kinuha ang drone. May nakita si Becky na resibo ng restaurant sa loob ng bag. Gumamit siya ng eyeliner pencil para magsulat ng rescue message sa blankong bahagi. Idinikit nila ang sulat sa drone at naghanda na ipadala ito sa pinakamalapit na motel. Nakaayos na ang lahat. Kinontrol ni Becky ang drone at maayos itong lumipad. Mabilis at matatag itong lumipad patungo sa malayong motel. Ngunit bago pa ito makalayo, nagsimulang maubos ang baterya. Kung sakaling bumagsak ang drone ngayon, iyon na ang huling pag-asa nila, kaya kinailangan itong ibalik ni Becky. Nang mawalan ng baterya ang drone, inabot niya ito at nasalo agad. Ngunit dahil wala silang baterya, hindi pa rin nila maipapadala ang kanilang mensahe, pakiramdam nila ay naglaho ulit ang kanilang huling pag-asa. Bigla nilang naisip ang signal light sa tuktok ng tore. Siguro, baka sakali lang, magagamit nila ito para i-charge ang drone.
Kinuha ni Becky ang backpack at muling umakyat gamit ang dalawang kamay at paa. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinakatuktok. Pagdating doon, tinanggal niya ang takip at hinugot ang bumbilya. Isinaksak niya ang charger ng drone at sa kanyang gulat, gumana ito. Tuwang-tuwa si Becky. Hindi siya gumalaw kahit isang kalamnan at umupo doon ng 2 oras hanggang sa wakas na full charge na ang drone. Pagbalik ni Becky sa platform, hindi siya tumigil kahit isang segundo. Agad niyang inilunsad ang drone at pinalipad ito patungo sa motel. Di nagtagal, nagsimulang lumitaw ang mga gusali sa screen. Kailangan lang niyang makarating sa isang lugar na may mga tao na may makakakita sa sulat na nakadikit sa drone. Hindi napigilan ni Becky ang kanyang pananabik. Ngunit nang tatawid na ang drone sa kalsada, isang truck ang mabilis na dumaan at winasak ito. Natigilan si Becky sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Napakalapit na niya. Nakita niyang lumabas ang driver ng truck para tingnan ito. Kung sakaling makita nito ang sulat, may pagkakataon pa sila. Ngunit hindi napansin ng driver ang sirang drone. Lumingon siya sa paligid, wala siyang nakita, bumalik sa kanyang truck at umalis. Napaiyak si Becky sa nakita. Ang kanyang tanging pag-asa ay nawala sa isang iglap, ngunit mas lalala pa ang sitwasyon. Nang lumingon siya kay Hunter, dahan-daang iniharap ni Hunter ang kanyang mukha sa kanya na nagpapakita ng isang duguan at nabubulok na sugat. Labis na nasaktan si Becky, biglang dumating sa kanya ang nakapangingilabot na katotohanan. Namatay si Hunter nang mahulog siya sa metal dish. Hindi siya nakaligtas sa pagkahulog na iyon, nag-hallucinate lang si Becky sa buong oras. Ang backpack lang na hinila niya ang nakuha niya at hindi si Hunter. Simula noon, mag-isa na lang si Becky sa toring iyon, nakikipag-usap sa isang alaala. Nawalan siya ng malay sa plataporma, walang malay sa ilalim ng nakakasilaw na araw. Bigla, isang gutom na ibon ang lumipad pababa at tinuka ang duguan niyang hita. Ngunit tahimik na iminulat ni Becky ang kanyang mga mata, itinoon ang tingin sa ibon at hinawakan ito sa leeg. Marahas na nagpumiglas ang ibon. Ngunit si Becky, gutom at galit na galit, ay nagawang bumangon pababa. Pagkatapos, sinimulan niya itong kainin ng hilaw. Wala siyang pakialam. Isa na lang ang natitira niyang iniisip. Mabuhay, kahit ano paman. Pagkatapos kumain, kinalas ni Becky ang lubid. Bumaba siya sa natitirang bahagi ng hagdan at pinutol ang lubid sa pinakamababang baras. Pagkatapos ay ibinaba niya ang natitirang bahagi ng lubid, hinawakan ito at nagsimulang dumulas pababa ng mabilis. Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan. Matalas at may kumpiyansa ang kanyang mga galaw. Mabilis niyang narating ang dulo ng lubid, kinalas ang lock at tumalon sa metal dish. Tiningnan niya ang nabubulok na katawan ni Hunter at nakaramdam ng samot-saring emosyon. Ngunit ang sumunod niyang ginawa ay mas lalong hindi kapani-paniwala. Nag-type siya ng mensahe para sa kanyang ama, humihingi ng tulong kahit wala pa ring signal. Pagkatapos ay hinubad niya ang sapatos ni Hunter, ipinasok ang telepono sa loob at itinulak ito ng malalim sa tiyan ni Hunter patungo sa sugat. Nang maayos na ang lahat, itinulak ni Becky ang katawan at pinabagsak ito ng 2,000 talampakan sa lupa. Dahil ang laman at sapatos ang kumoprotekta sa pagkahulog, mabubuhay ang telepono. At kapag tumama ito sa lupa, babalik ang signal at ipapadala ang mensahe. Pag-uwi, natanggap ng kanyang ama, si James, ang kanyang mensahe. Kaagad, tumawag agad siya sa 911 at nagmadaling pumunta sa tore. Sa wakas, nailigtas din si Becky mula sa bangungot. Nang makita ni Becky ang kanyang ama, tumakbo siya agad sa mga bisig nito nang umiiyak. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.